Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber dyan, sa walang sawa po ninyong suporta. Marami po salamat sa inyong pagbisita sa ating YouTube channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, lambing ulit ako sa inyo. Pwede po pakisubscribe sa aking YouTube channel. Shout out po diha sa Bohol, diha sa San Carlos Pilar Bohol, sa lugar diha sa Pilipinas. Tibok Bohol, kumusta tanan diha sa mga kaparintihan, sa mga kaisuunan diha, sa mga silingan, basta Tibok Bohol. Okay, sa Pilipinas, buong mundo, kumusta ang tanan karon, no? Magwi-weekend na, happy weekend sa tanan. Sa inyong lahat po diyan, sana maayos po ang inyong weekend, sa inyo pong mga araw-araw na mga tulumanon, ibig sabihin ba sa inyong mga routine sa araw-araw, sana maayos. Okay, ang bibigyan ko lang itong reaction, itong pagkahuli ni itong fugitive daw o itong puganting si Zaldico dito sa Europe. Nahuli siya dito sa may sa Prague dito sa may Czech Republic. Di ko alam kung ano kaya ang nakakain ni Zaldico, na bakit siya nagpunta rin ng Czech Republic tapos tumawid-tawid. Alam niya man, wanted na siya. Ngayon, hindi ko alam kung sinadya ba niya na magpatawid-tawid dito sa European Union, kasi sa totoo lang, no, itong Germany kasi sobrang higpit ang diyan. Sobrang higpit tong bansa na yan dito sa European Union. Hindi yan sila basta-basta talaga magpapasok diyan ng mga, lalo sa mga hindi talaga yung dito sa European Union, kagaya sa atin, iba yung mukha natin, iba yung mga nasyonalidad natin. So hindi ho sila basta-basta talaga. Normal ho yan pagka may mga bansa talagang napakahigpit talaga. Ito yung balita, muna ipasok natin to, tapos dagdagan natin ang reaction mamaya. Mga kapuso, kaugnay pa rin ang pagkaka-aresto kay Zaldico. Kumuha tayo ng latest sa mismong bansa kung saan siya nahuli. Live po mula sa Prague, Czech Republic. Makakapiling natin si GMA News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy, nag-release na ba ng official statement ang mga otoridad dyan sa Czech Republic, o mayroon na bang kumpirmasyon mula sa kanilang bansa hinggil sa pagkaka-aresto kay Zaldico? Emil, 1:37 na ng hapon dito sa Czech Republic at binabantayan natin yung mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Foreign Police Inspectorate, Czech Police, pati yung Ministry of Interior, kaugnay doon sa mga detalye sa sitwasyon ni dating Congressman Zaldico. Doon sa request natin kahapon o hiling ng official statement doon sa Czech Ministry of Interior, sinabi nila sa akin kanina na tumawag tayo sa pulisya. Ginawa natin yan at ang pulisya sinabi sa atin na hindi na rin sila magbibigay ng kahit ano pang komento sa sitwasyon ito. Andy, kami uhaw na uhaw sa mga impormasyon. Pero meron ka bang balita kung saan mismo nakadetine itong siko at may kinatawan na ba na dumating mula sa kanyang kampo? Emil, nasa likuran natin ngayon ang Philippine Embassy dito sa Czech Republic at nakaantabay pa rin tayo doon sa mga impormasyon na kanilang ilalabas. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang detalye na ibinibigay sa atin kaugnay kung saan nakadetain o nakadetain itong si Zaldico. Kaninang umaga pumunta tayo doon sa tanggapan ng Foreign Inspectorate. Yan yung opisina kung saan dinadala pansamantala yung mga dayuhang nasa kustudiya ng pulisya. Pero ngayong araw, sarado yung tanggapan na yan. Andy, sa mga impormasyong nakararating dito sa Pilipinas, lumalabas na nahuli umano si Ko sa border ng Czech Republic at Germany. Idetalye mo nga sa amin, gaya ko na kulang sa kaalaman ukol dyan sa prosesong kailangang pagdaanan ng mga tatawid sa border na ito, Andy. Emil, porous o maluwag ika nga, yung land borders ng Czech Republic doon sa mga karatig bansa tulad ng Germany, Austria at Poland. Sa kabila niyan, mahigpit yung border police doon sa mga papasok at lalabas ng iba't ibang bansa. Doon halimbawa sa mga pampasaherong bus o yung mga tourist bus na magta-travel sa iba't ibang mga syudad. Tiyak na pinahihinto ng border police yung mga sasakyan iyan para matingnan yung mga travel document tulad ng passport, residence permit at visa ng mga pasahero. Doon naman sa mga pampribadong sasakyan na
dumaraan doon sa mga checkpoint ay random check ang ginagawa ng border police. Ibig sabihin yan, pinahihinto at pinapupunta sa isang holding area yung mga sasakyan at para tanungin yung mga pasahero kung saan sila pupunta at para tingnan yung kanilang mga travel document. April 10 o nitong nakarang linggo lamang, sinimulang ipatupad dito sa European Union yung tinatawag na entry-exit system. Yung sistema na yan ay ino-automate na yung pagkuha ng biometrics ng mga pasahero at ng mga turista na papasok at lalabas sa iba't ibang bansa dito sa European Union. Patuloy kaming magmamonitor ng mga update. Maraming salamat, GMA News Stringer, Andy Peñafuerte. Ano nakain ni Saldico na bakit nasa Portugal na siya, tahimik ang buhay niya doon, tapos naglakwat siya pa. Pagkalakwat zero nga naman talaga, ikaw yung ang masisirin siya dito sa sarili niya. Kasi nga ano ka na nga wanted ka na nga sa Pilipinas. Alam mo naman na hindi ka talaga titigilan hanggat hindi ka masakote. Ayun, sakote na. Pero isang tanong, daming tanong ko dito sa sa sinasabi na nahuli na nga daw. Bakit itong reporter ng GMA7, bakit nakagilap doon ng pangalan ni Saldico at bakit itong Philippine Embassy diyan sa Czech Republic hindi sila nagbigay ng statement dito or mga bulletin dito na talagang nasa kote itong si Saldico. At dapat itong gobyerno na Pilipinas, kung totoong nahuli na to si Saldico, dapat nagpalipad na kaagad to ng mga mga tauhan diyan sa Pilipinas papunta dito sa Europe o dito sa Czech Republic. Kasi nga hindi ito basta-basta nahuli nila. Ito yung damay kay Pangulong Bongbong Marcos na damay sa flood control project mula kay Martin Romualdez. Sila ho to ang mainit ho talaga sila nito noong itong kasagsagan sa flood control. At itong flood control ngayon, alam na natin na nahimik to kasi napalitan tong issue ngayon sa impeachment ni BP Sara. So ito yung pagkakataon na dapat, kung totoo itong nahuli si Saldico, bakit itong mga reporter ng GMA7 na nandito na, pinalipad nila kaagad dito. Ewan ko kung sino to yung reporter nila na nakita ko rin to sa The Hague dati at nandoon na naman sa Prague. Prague pala, Prague. Hindi na Prague, sorry sa pronounce kasi ang hirap kasi salita kasi ng Espanyol, ang salita niya is Praga. Mula siya dito sa tawag yung tao na nakita ko yan dati, nagre-report yan dito sa The Hague, ngayon naman sa Prague na siya. So sabi ko nga dito kay Saldico, hindi siya nag-iingat. Dapat kasi doble ingat talaga kasi alam naman niya na wanted siya sa Pilipinas. Mag-cross country ka na, mag-cross country ngayon dito, talagang nasusundan ka na. Para ka na may GPS dyan kasi kung saan ka pupunta, talaga masusundan ka. Lumabas ka pa sa Portugal. Sa halip na tahimik ang buhay mo sa Portugal, lumabas ka pa naman talagang nga naman tao ganyan na mahilig sa lakwat siya. Ayan tuloy, huwag kang magsisi sa iba nito ha. Ngayon kailan to talaga i-confirm na nahuli talaga to si itong si Saldico talaga. Kung nanahimik ka lang dito sa sa Portugal, diyan sa Lisbon, ay nako, hindi ka pa ngayon laman sa balita, na. At ito nga daw, hindi daw sigurado to na si Saldico talagang nahuli. O nga naman, bakit na to itatago-tago pa kung nahuli talaga to? O ano ba talaga ang totoong balita nito? Kasi hindi pa i-confirm na talagang nandoon na. Although, madali lang naman magsabi na ayan na, nahuli na. Yun pala, hindi pa. Yun pala, ibang istorya yun. Ang dali lang naman paano to? Makuryente lahat ang mga Pilipino nito kapag hindi to totoo. Ito yung reporter ng GMA7. Ito nga yung pilit talaga ilabas ni Emil Sumangil na ano ba talaga. Pero yung reporter nila hindi nakapag-confirm na nandito nga nakakulong itong si Saldico. Saan si Saldico talaga? Tsaka na ako maniwala nito kung makikita na natin na talagang nahuli nga dito sa boundary ng Prague at saka itong sa Germany. Kasi nga mayroon talagang sobrang higpit na bansa dito sa European Union na miyembro nila. Isa tong Germany. Alam ko yan na mahigpit talaga sila dyan. Kaya ayun, sakote itong si Saldico. Kaya
kamalas-malas ni Saldico, minalas na talaga siya. Although sa ibang bagay dyan, maganda rin para talaga mapatunayan talaga kung ano talaga ang totoong istorya nito sa flood control. Kasi itong flood control ngayon, natabunan na sa impeachment ni BP Sara. Sana mabalik itong issue na to. Itong impeachment kasi ang nagpapatabon ngayon sa mga issue Kasi gusto talaga nilang ma-impeach si BP Sara, at isa yan nakikita ko pa dito na baka nahuli talaga to o anong plano nito. Kasi mukhang itong pagkahuli na naman ni Saldico ngayon, yung kanina napanood ko yung press ko ni Auntie Claire, mukhang mayroon siyang pahaging na naman doon na kung sino-sino daw talaga mga kasamahan nito yung si Saldico. Malamang sa malamang Duterte pa rin ang ididiin nila dito talaga kapag nagkabistuhan na to o nagkatanungan na. Kasi gusto talaga siyang papuntahin sa Blue Ribbon Committee. Sana ang Senate Blue Ribbon Committee ay madugtungan na ang inyong investigasyon kapag nahuli na tong o makarating na sa Pilipinas tong si Saldico. Ako di ko pa talaga masabi na nahuli na nga kasi di naman natin nakita pa. Kung nandyan talaga, i-confirm dito sa reporter ng GMA7. Nako, sayang naman yung effort ni Bongbong Marcos na siya pa nagmuna talaga na nagpahibaw nga nadakpa na to si Saldico. Asa dapita ka, sir, asa dapita ka talaga. Mangita lang tayo inig panahon ba karon sa asa makakuan ini, makatanaw nga nadakpan na ni si Saldico. So, ayun lang. Ito yung gusto kong abang-abangan. Sana itong weekend na to, mayroon tayong mga balita kung ano talaga. Sige, ito yung ma-reaction ko muna. So, abang-abangan ko to kung ano ba talaga para makita ko talaga to. Kasi may pagka malas si Saldico itong buwan na tong Abril at saka sa kapabayaan ng kanyang kasi huwag ka nang biyahe kapag ganyan kasi initado ka nga naka-alerto ka na nga nakatimbre ka na lahat naka-Interpol nga daw to kaya ayon, bantay-bantayan natin tong balita na to kung ano talaga ang dulo nito kasi ito ngayon hindi pa talaga confirm kung saan talaga si Saldico. Alright,